mababago ang kausap mo, mababago ang sitwasyon through your own experience. Amen? Through your own, ayun tawag the manifestation of the power of Jesus sa buhay po natin. May dadagdag akong question, ayan, sa inyong tatlo. Paano nabago ang buhay nyo sa pamamagitan ng mga himala ng Diyos na nararanasan natin? Sige po, Sister Grace. Ayun, nung nakaranas ako ng mga pagsubok, syempre, eto na yung time na nagsuko talaga ako ng buong buhay sa ating Panginoon. Hindi pwedeng half-hearted, dapat wholeheartedly na magsuko ka ng buhay sa ating Panginoon. Dati kasi, ano lang po ako, church-goer, uwi. Pero nung time na dumating yun, naranasan ko po yun, talagang lahat binigay ko, naglilingkod ako sa ating Panginoon, though minsan may mga pagkukulang, pero alam ng Panginoon kung ano yung puso natin. So, nag-aral tayo ng salita ng Panginoon, mas nag-grow yung relationship natin sa Lord. At ngayon, sa pamilya ko, sa mga anak ko, nasi-share din natin yung salita ng Panginoon at sa mga kaibigan po natin. Binabahagi natin yung mga naranasan natin sa ating Panginoon. At yung miracle nagsisimula po siya sa pananampalataya. Una, makilala mo natin ng ating Panginoon, pananampalataya at maniwala tayo na talagang ang Lord ay patuloy na gumagawa ng himala sa buhay natin. Amen. Salamat, Sister Grace. May part 2 nung kanina. Nabangan ko. Salamat, Sister Grace. Maganda po. Ma'am C, kayo po. Ako siguro yung deeper relationship sa Panginoon. And sometimes, yung mga tanong ko, ako na rin nakakasagot because of the miracles that I've experienced before. Say for example, may mga instances ako sa buhay na nangyayari ulit. Tapos, ganun ulit yung ano ko, yung pagtanggap ko dun sa situation. And then, at the end of the day, kakausapin ko yung sarili ko, you've been through that. Nanalangin ka, sinagot ka ng Panginoon, at alam mo kung paano at ano ang sagot ng Panginoon sa'yo. Bakit natatakot ka ulit? So, yung miracle na yon is a living parang reminder sa akin every time I experience yung mga hindi ko gusto or feeling ko hindi ko kaya sa buhay ko. So, paano niya nabago ang buhay ko? Nagkaroon ako ng parang self-realization. That means actually, alam ko minsan nakukulitan na si Papsi sa akin. Kasi pare-pareho lang naman ang sagot niya pag meron akong nirarant. Tsaka alam ko rin naman yung sagot. Gusto ko lang talaga mag-rant. So, yun. Parang hindi ako naghihintay ng matagal kasi alam ko na yung sagot ng Lord. And sometimes with that miracle, meron laging kaakibat yan na miracle, di ba, is a gift? Yung gift natin na nakukuha, sometimes that is broken into pieces. And each of that pieces nung regalong yon, kaakibat nun is proseso. And sometimes, yung process is not easy. Yun yata yung pinakamahirap yung process bago mo makuha yung isang regalo, bago maabot sa'yo fully. So yun. Again, paano niya nabago? Constant reminder sa akin. Why? Kapag, di ba parang sabi ko nga, kami ng mag-asawa, we have a deeper relationship. Pag ito rant ko, alam ko na yung sagot niya. So, ibig sabihin, pag nagsabi ako ng ganito sa Panginoon, alam ko naman yung sagot niya that He will never leave me nor forsake me. Na wala siyang gustong gawin sa akin, kundi itaas ako at iangat. But, I have to go through that process. Because, that process, that pieces, na yung pira-pirasong yun, pag nabuo yun, napakagandang regalo. And that will mold me to becoming the person that God wants me to be. So, yun po. Thank you. Wow. Ano daw? Salamat, Ma'am. Kaya hindi ko rin naiintindihan. Pang-pageant yun, ha? Pang-pageant. Number 3 pa daw. May number 3 pa daw. Contestant. Oo nga. Number 3 question.
Sige po, Sister Marilyn. So, amen. Paano nabago? Sa akin, paano nabago? Masasabi ko na yung pagtitiwala. Yung pagtitiwala sa Panginoon. Doon talaga nabago. Kasi hindi ka na naniniwala sa sarili mo. Sa sarili mong kakayahan or sa sarili mong gusto. Kundi sa Panginoon na. Kay Jesus na. Dahil gaya nga ng nandun si Jesus, siya yung Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. Gagawa at gagawa siya ng miracle sa buhay natin. So, yung miracle sa healing, yun yung danas na danas ko sa amin. Kasi ako, may maliit na bata, si Yanis, pinapractice ko na pag may nararamdaman, magpipray. So, parang iisipin mo na ikaw na pag sunabi nung maliit na bata, masakit yung tummy ko, masakit yung Tapos pag nag-pray, tapos parang wala na talaga siyang maramdaman. So kung i-imagine mo na ikaw na malaki, masakit yung tiyan mo, aabutin pa yan ng di ba? Aabutin pa ng ilang oras siya. Pero kung yung tinuturo mo talaga na, kasi yung bata naman, maniniwala at maniniwala yung maliliit na bata. Kaya nga sabi nila, dapat magirin tayong bata sa paniniwala sa Panginoon. Kaya parang ito lang, akala ko nga hindi ako makaka-attend ngayon kasi parang 1 week na akong masakit yung yung puson ko. So parang Saturday, ganun yung nangyari. Tapos sabi ko baka darating lang yung monthly period. So ganun naman, di ba? Tapos sabi ko, bakit malapit nang matapos masakit pa rin yung puson ko. So kagabi, hindi talaga ako makatulog, Sister Jen. So sabi ko, mag-chat na ba kay Sister Jen? Baka hindi ako makapunta. Sasabihin ko na ba? Pero parang pinaalala ng Panginoon na ito yung topic nyo, yung miracles. Dapat panindigan mo. Amen. Kasi paano mo ibabahagi, isi-share na manalig kayo sa miracles. Ikaw nga hindi mo mapanaligan. Ganon. So kagabi, nagpipray talaga ako, Panginoon, pagising ko, wala nang sakit. Pero pagising ko, masakit pa rin. Pero tuloy pa rin yung panalangin ko kasi sabi ko, Panginoon, siguro gusto mong i-share ko ito at gusto ko rin i-share ito sa mga nanonood, sa mga kasama ko na laging may miracle ang Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi ko, kahit nararamdaman ko masakit makirot, hindi. So syempre parang sa akin, iinom ba ako ng gamot? Magpapadoktor ba ako? Kasi 1 week na eh. So kagabi talaga hindi ko kaya yung sakit. Parang hindi na ako makatulog. Naglagay na ako ng hot compress. So, talagang nagpipray ako. Tapos nung nagising ako ng madaling araw, masakit pa rin. Tapos natulog ulit ako. Sabi ko, Panginoon, mamaya wala na to. Tapos yun, salamat sa Diyos kasi pagising ko, tinanong ako ng asawa ko, masakit pa ba? Hindi na. Pero talagang yung hanggang ngayon, kung isipin mo, kagaya ng kahapon, kasi sabi ko talaga kahapon, hindi ako madalas dumaing. Hindi ako daingin as long as hindi talaga masakit. Sabi ko, ibili mo na ako ng buko. Pili ko may UTI na ako. Diba? Si Dr. Beresina. Kasi yung soft drinks kasi, parang lately, laging soft drinks, gano'n. So parang alam mo na. Tapos kagabi, parang nilalabanan ko talaga, Lord, nagpipray ako. Tapos sabi nung asawa ko, kasi pag may nararamdaman, wag ka mag-google. Tuloy sabi mo, UTI na yun. So gano'n yung ko. Pero sabi ko, kahit na nag-google ako, hindi ako iinom ng gamot. So, praise God at salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon, kanina nag-chat siya. Sabi niya, nakalimutan mo yung buko juice mo, iyahatid ko ba? Sabi ko, hindi na masakit. Dahil salamat sa Diyos. Yun po, Sister Jen. Amen. And yan, dahil sa iyong patotoo, Sister Marilyn, binigyan ako ng wisdom na miracles happen through declaration. Amen. Amen. You have to declare your faith. Amen. Na talagang Jesus, God can do impossible things. Ayan. Pinararanasan mo kaya dapat talaga, iwas-iwas tayo kay Dr. Google, no? Kasi nandun yung katatakutan, nawawala yung ating pong dinideclare na paggagalingin ako ng Diyos. Mas lalo tayong natatakot. And also, sa ating pong mga manonood, yung miracles na yan, don't use that as motivation to serve God. Amen. Di ba? Instead, use the miracle as a motivation to be part of God's mission. Amen. Salamat po sa ating Panginoon sa revelasyon na binigay niya sa atin ngayon. Gamitin natin, di ba,
sabi niyo nga po, nabago ang inyong buhay dahil mas lalo kayong nagtiwala sa ating Panginoon, nagpagamit tayo sa ating Panginoon because of those miracles na nangyari po sa ating buhay. Pero, wag nating kakalimutan na we are serving God, we are not after the miracles Amen. of God. Amen. But, yung miracle na yun yung bumago sa buhay natin to be part of His mission. Ano ba yung mission na ating Panginoon? To share the gospel, to spread His love. Amen. Dahil dala-dala mo na yung miracle ng Diyos sa buhay mo, magiging part ka na ng mission at mas marami ang makakaranas ng miracle na sinasabi po natin. Amen. Napakaganda no, that you are already part of His mission. Not just you are a testimony. Pero ikaw ay kabahagi na gumagawa para mas marami ang makaranas ng himala ng ating Panginoon. Amen. At salamat po sa Diyos dahil lagi niya tayong pinapaalalahanan. Amen. In our modern times, yan, katulad po na ating sinasabi palagi, in our modern times, sa ating marami ng mga social media platform, pero babalik pa rin po tayo Doon sabi nga po, there's nothing new under the sun. Lahat yan ginawa nagmula sa ating Panginoon. Amen. Yung mga karunungan ng tao, bigay lang lahat ng ating Panginoon yan Yung mga nararanasan natin everyday, those are miracles from God. Kaya po, lagi po tayong matutong magpasalamat sa ating Panginoon. Yun yung the other part or the other side of miracle is your gratitude. Amen. Yung ating pagpapasalamat lagi sa ating Panginoon. Yung lagi nating aalalahanin, sino ba yung source of everything that we had? Amen. Kung sino ba yung pinagmumula na ating lahat ng nararanasan, yung ating kalusugan, yung kagalingan, yung mga pagtustos po sa atin. Diba, Sister Grace, yung mga ginagamit na tao para tayo tulungan, yung mga pagpapala na ating nararanasan. Sa araw-araw po, hindi po lalampas ang araw na hindi ka nakaranas ng himala na ating Panginoon. Amen. Kaya muli po, napakaganda, makapangyarihan ng gabing ito. Kaya ngayon, lahat ng mga nanonood, always be thankful. Lagi po tayong matutong magpasalamat. Dahil kapag natuto kang magpasalamat, makikita mo yung mga, even the smallest things, smallest miracle na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Diba? Kaya salamat po sa ating Panginoon Jesus. Salamat po sa ating Diyos Ama sa langit na hindi po nananawa na tayo po laging paalalahanan na nandito ako, gumagawa pa rin ako ng himala na I can do all things. Amen? Through Christ. Kaya nating sabihin lagi yan, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya kay Panginoon, salamat sa gabing ito. At bago tayo maghiwa-hiwalay, lagi nating gagawin to, our pulot of the night, ating pong huling pananalita. Ayan. Sister Marily, anong masasabi natin sa ating pong pinag-usapan ngayon? So yung sinabi ni Sister Jen kanina na susunod tayo sa Panginoon, mananampalataya tayo, hindi dahil sa gusto natin ng miracle sa buhay natin. So kung gusto nating makaranas ng miracle sa buhay natin, sumunod muna tayo sa Panginoon, manampalataya tayo at manalig tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayos ba? Ayos? Yeah, Ayan. Ako, miracle happen if you believe. Yan. And you put that belief into life. So, again, that means having faith unto the Lord. And yes, gusto ko rin emphasize, wag tayong mag-serve sa Lord dahil naghihintay tayo ng kapalit o ng himala. Because it will come overflowing. Ganyan po kabait. Amen. At kagrabe, magmahal ang ating Panginoon. Sister Grace? Amen. Ayan, ang himala ay hindi lamang po ito bahagi ng nakaraan. Miracles still happen. So, ayun, sabi po sa Mark 9 verse 23, if you can, Jesus said, everything is possible for the one who believes. So, lagi lang po tayong maniwala at manampalataya sa ating Panginoon. Susundan ko po yun. Do not lose hope. Do not lose faith. Because miracles still happen. Amen. 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 Kaya sige po, tayo po ay nakakalungkot no pag natatapos na isang Ang bilis. ang bilis. Parang ang bilis talaga ng oras. Ayan, sige po tayo po ay manalangin, Ma'am C. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat, O God,
Lord, thank you for all the miracles na ibinigay mo, inirigalo mo sa bawat isa sa amin. Thank you for the miracle of life. Thank you, Panginoon, for every aspects of our lives. And Lord, thank you for the realizations na dapat lagi kami magpasalamat dahil marami kang biyaya, dahil marami kang himala sa aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na mas minamagnify namin ang akala naming kakulangan. Imbis po, Panginoon, sa mga biyaya, pagpapala at himala na ibinibigay mo sa amin. Salamat sa buhay, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Lord God. At salamat sa pagkakataon na ginagamit mo po kami to be part of your mission here on earth. It's our privilege, O God, to be used by you, Panginoon. Salamat, Lord God, sa platform na ginagamit mo, O Lord, para po ma-share namin, maibahagi namin kung gaano kakabuti sa aming mga buhay, para maibahagi namin sa mga manonood, sa mga nanood at makikinig, makakapakinig ng programang ito, Panginoon, na ang himala ay nandyan lang. We just have to appreciate it, O God, to feel it, O Lord. Marami pong salamat, O Lord, sa oras, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin to do this, O God. Maraming salamat because this ministry alone is a miracle, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, itinataas ko po sa inyo ang buhay ng bawat isa sa aming apat, sa likod ng camera, lahat ng makakanood at maaabot ng programang ito, Panginoon. Buhayin mo ang paniniwala nila, O God, na there's still a miracle. And that is gift from you, O Lord. Marami pong salamat, O Lord. We give you back all the praises, O God. Itinataas namin sa iyo lahat ng aming dalahin, lahat ng aming panalangin sa aming puso. Pakalinisin mo ang motibo ng bawat isa sa amin as we ask for prayer para po sa aming mga intentions, O God. Marami po salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. We give you back all the praises and all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So muli po, salamat Sister Marilyn, Ma'am si Sister Thank Grace. you. At sa lahat po na aming mga nakasama ngayong gabi, muli po magkita-kita tayo sa susunod na Huwebes. At pinagpalang gabi po sa bawat isa. Good night and God bless everyone. See ya.